And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now, let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of that name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the outcasts of the east, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of that name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. That the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty
dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa bugtong mong anak na sa Yesu Kristong ipinagkaloob mo po sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat sa kaligtasan itong tinatamasa namin dakila El Shaddai na siyang patuloy nagbigay sa amin ng kalayaan upang kami makalapit ng lubusan o Diyos sa iyong banal na harapan at ang buhay na taglay namin ngayon ay magamit namin o Diyos para ikaw ay aming mapapurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama naming nasa langit, kami dumadalangin na patuloy mo kami o Diyos na lingapin. Patuloy mo ang bawat isa po sa amin dakilang Diyos, pakalinisin ang banal na dugo ng aming Penso Kristo sa anumang taglay naming karumihan. Nang ang buhay na patuloy naming inilalapit po sa iyo ay maging kalugod-lugod sa iyo dakilang Ama naming nasa langit, at higit sa lahat, Ama, ay patuloy na ang bawat isa po sa amin ang paghahari mo ang isang manatiling kamtan po namin. Salamat dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming pagtitipon ngayon sa dako pong ito at patuloy ang mandalangin namin, bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mong ipagkakaloob po sa amin. Pagbuksan mo nawa kami ng pintuan ng puso mo at ding ginawan dalangin ng bawat isang naparito, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, maging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Purihin natin ang Panginoon.
At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa aklat po ni Judas, kabanata po ay 1 simula mga talata 3 hanggang sa susunod na mga talata. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo'y tungkol sa kaligtasan, tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong ang isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilanlin si Hesukristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noon pang unay sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Bagamat alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo. Matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga di sumampalataya sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli po, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Amen. Papurihan natin ang Panginoong Jesus, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. At mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, ang sabi po dito ay sa ating binasa, ang sabi po, ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sino po nais maging banal? Taas nga ang kamay. Nais yung maging banal? Ayan. Ibig sabihin niya, nais yung makapasok sa langit. Amen? Kasi hindi naman tatanggapin sa langit ang hindi nagpapakabanal. Amen? At ito po yung nais po ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po ay ang taong walang kasalanan ay taong matuwid sa paningin ng Diyos. Amen? Ang taong makasalanan ay taong matuwid po iyan sa paningin po ng ating Diyos. Sino po dito ang walang kasalanan? Ayan. Ang sabi po, walang nagiging matuwid ayon sa sulat ni San Pablo sa aklat po ng Roma, kabanata po 3, talata po ay 23. Ang sabi ni San Pablo, lahat ay nagkasala. Amen? Walang naging matuwid sa paningin po ng Diyos dahil ang lahat po ay nagkasala. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang kabanalan ay, ang sabi po rito, bunga ng pananampalataya. Amen? Ang kabanalan ay bunga po iyan ng pananampalataya na sinasabi po ni San Pablo po dito sa sulat niya sa aklat sa mga taga-Roma, kabanata po ay 3, talata 24. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na magiging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Amen. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid
Sapagkat noong una, nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. At ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Hindi magiging matuwid ang Diyos kung hindi niya nagawa ang lahat ng mabuti o ikabubuti nating lahat. Amen? Pero ang sabi nga po dyan, napapatunayan lang na ang Diyos ay mabuti kasi ginawa niya kung ano talaga ang makabubuti para po sa atin lahat. Kaya dyan natin makikita na ang taong matuwid ay hindi nagkukulang sa paggawa ng mabuti. Amen. Kanina, sabi ni Father po, mapalad yung mga naglilingkod sa kaharian. Amen? Sila po yung itinuturing na dakila. Amen? Yung mga naglilingkod. Ang sabi po. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagiging matuwid sa paningin po ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na paghahandog ng kanyang banal na dugo para tayo mapalaya sa kasalanan. At ang lahat po na pinalaya sa kasalanan at nagiging matuwid sa paningin ng Diyos, ito po yung mga taong tumanggap na nalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga tinutukoy na banal dito sa binasa po natin sa aklat ni Judas po, mga kapatid, ang sabi po dyan, sila po yung mga taong nagiging banal dahil sa kanilang pananampalataya. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, nananampalataya ka ba? Anong sagot? Di banal iyan. Amen. Pinapagiging banal tayo ng Diyos dahil po sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil diyan, isa kang matuwid na tao sa paningin po ng Diyos. Na kinakailangan lang mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po diyan, ito lang po yung aking isinulat, napilitan ako nang sabi niya, ito ang isulat ko sa inyo na kung saan ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Amen? Ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya na sa pamamagitan ng pananampalatayang iyan, hindi dapat mawala iyan sa atin. Amen? Hindi dapat po yan, yung pananampalatayang iyan, hindi dapat po yan mapawi po sa buhay po natin kasi sa pamamagitan yan ay tayo pinapagiging matuwid ng Diyos. Kung sa pamamagitan yan tayo pinapagiging matuwid ng Diyos, kinakailangan manatiling matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Amen? Sinong gustong maging matuwid sa paningin ng Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat maingatan natin yung kalalagayan na iyan natin sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Maingatan po natin yan. Isang magandang kayamanan po iyan. Amen? Kayamanan ba sa atin yung tayo po ay ituring ng Diyos na maging matuwid? Kayamanan po yan. Kasi kapag hindi tayo itinuring ng Diyos na matuwid, ibig sabihin yan, wala tayong karapatan sa kaharian ng Diyos. Amen? Pero dahil sa kagandahang loob po ng Diyos, kahit tayo makasalanan at bilang isang makasalanan na walang bahagi sa kaharian po ng Diyos, minarapat ng Diyos tayo po ay magkaroon ng bahagi sa kanyang kaharian. Tayong lahat ay magkaroon ng karapatan sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Ang kailangan lang manatili sa atin yung kalalagayan na yan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po yan nating gawa, kundi dahil sa gawa yan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi nga po mga kapatid, kinakailangan ba magpatuloy tayo sa paggawa ng masama dahil sa masaganang habag ng Diyos? Hindi dapat. Amen? Bagkus dapat mga kapatid ay hayaan po natin sa buhay po natin na ang buhay natin ngayon ay magamit na para po na kung saan magawa yung mabuting nais ng Diyos
sa pamamagitan ng ginawa ni Kristong pagtutubo sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At para manatili tayong matuwid sa paningin ng Diyos, anuman ang gagawin nating may pag-ibig. Amen. Kasi ang sabi nga, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Amen? At ang sino mang hindi gumagawa ng masama kanino man ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Ang sabi dito sa aklat po, sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, unang sulat niya, sa unang aklat ng Korinto, kabanata po ay 16, talata ay 14, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi nga po sa sulat ni San Pedro, kabanata po ay kabanata 4, talatay 8, na pagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan. Amen. Kung napagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, naiiwasan natin gumawa ng pagkakasala dahil sa pag-ibig na naghahari sa puso ng bawat tao na siyang dahilan para ang tao po ay patuloy makagawa ng mabuti at maging matuwid sa paningin ng ating Diyos. Amen? Ang sabi po, dinirinig ng Diyos ang dalangin ng taong matuwid. Amen? Kaya lahat ng dalangin nyo para sa inyong mga mahal sa buhay ay diringgin ng Diyos. Amen. Naniniwala kayo? Sinong naniniwala? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ay hindi nagdudulot ng sakit. Diba? Ang pag-ibig po, ang dulot niyan po ay kagalakan. Di ba? Kapayapaan. Ayan. Hindi pa nasiyahan sa kagalakan, no? Kaligayahan at kasiyahan na din, ano? Ayan. Ayan. Ang umiibig hindi nasasaktan. Amen. Dahil kayang tanggapin ang lahat ng tunay na umiibig, at ang tunay na umiibig laging bukas ang puso para na kung saan ay patuloy gawin kung ano yung mabuti. Nagagawa po na kung saan, mga kapatid, nagagawa ng isang tao magpatawad dahil sa pag-ibig. Naniniwala kayo? Na kaya lang nagagawa ng tao na magpatawad dahil sa pag-ibig. At alam natin, ganyan po yung ating Panginoong Jesucristo. Na nagagawa ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan po ay magpatawad sa ating lahat, gaano man karami ang ating nagawang kasalanan, handa niyang limutin ang lahat pong iyan. Ang sabi nga, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon nililimot ng Diyos yung ating pagkakasala. Amen? Ganon binubura ng Diyos nung ialay ni Kristo ang kanyang buhay para po sa ating mga makasalanan. At dahil dyan sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, nagagawa niyang patawarin tayong lahat sa ating nagawang kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na minsan, mga kapatid, ang tao lang ay nasasaktan kapag wala na yung pag-ibig sa puso niya. Amen. Sino na ba sa inyo na in love na nasaktan? Di po ba kapag ikaw na in love, di ba hindi naman sakit nararanasan mo eh. Kasi in love ka eh. Ano nararanasan mo? Di ba tuwa? Pero kapag napawi yung pagmamahal na yan sa puso mo, doon palang pumapasok yung sakit. Amen. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, diyan po natin makikita, yung mga tao nung panahon na iyan, nung ang ating Panginoong Jesucristo, wala sa puso nila yung pag-ibig. Amen. Dahil wala sa puso nila yung pag-ibig, nasasaktan sila sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit nasasaktan sila sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Kagaya ng mga Pariseyo, mga eskriba na ito, na anumang ginagawa ng Panginoong Jesucristo na mabuti,
Hindi nila madamhan ang pagmamahal. Nasasaktan sila. Bakit po? Wala kasi yung pag-ibig sa puso nila eh. Kasi kung naroon yung pag-ibig sa puso nila, madadama nila na yung ginagawa ng Panginoong Hesus ay pagmamahal. Amen. Pagmamahal. Kaya yung mga tao nung sandali na yan, na kung saan ay sa kabila ng pagiging makasalanan, yung kanilang puso ay uhaw sa pagmamahal po ng Diyos. Yung puso nila sa kabila ng pagiging makasalanan ay tawag po nito, nagmamahal pa rin sa ating Diyos. Kaya lahat ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo, nadarama nila na pagmamahal ng Diyos. Kaya yung mga taong ito, lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga tao na kung saan wala sa puso nila yung pag-ibig, hindi nila madama yung pag-ibig sa ginagawa ng ating Jesucristo, bagkus nasasaktan sila. Amen. At ang ginagawa nila, sa kabila po niyan, ang ating Jesucristo ay makikita natin kung paano nila sinisiraan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nung nagpalaya ang Panginoong Jesus ng mga taong inaalihan ng demonyo, anong sabi ng mga tao sa paligid niya, ng mga marurunong, na nagsasabing mga tao na kung saan ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. Ang sabi nila, kaya sa nagpapalayas ng demonyo, kasi kinasihan siya. Amen? Binigyan siya ng kapangyarihan ng prinsipe ng demonyo para gawin ang lahat ng iyan. Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? O sige nga, sabi ng Panginoong Jesus, kung ako nagpapalaya sa pamamagitan ni Beelzebul ng masamang espiritu, kayo na nagsasabing anak ng Diyos. Kayo na nagsasabing lingkod ng Diyos. Sino po sa inyo nagbigay ng kapangyarihan para gawin ito? Parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung pinadama ko yung pag-ibig ko sa mga taong ito, pinalaya ko sa masamang espiritu, kung pinadama ko sa kanila yung pag-ibig dahil sa pinagaharian ako ng demonyo, kayo na pinagaharian ng Diyos. Paano yung pinadama ang pag-ibig sa mga taong ito? Amen? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, sila na rin mismo magpapatunay ang mga taong itong mali kayo. Amen? Kasi nung sandali na yan, dyan po natin makikita mga kapatid, na yung mga tao na kung saan naririyan pa rin sa puso ng mga tao ito ang pag-ibig meron sa Diyos, madadama ng taong ito kung ang ginagawa sa kanya ay pagmamahal. Amen. Bunga ng pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sino na po sa inyo nakaranas na magmahal, labis na umibig? Di ba? Kasi dito po, madadama po natin, alam po natin, yung labis na pagmamahal, hindi po yan kayang pawiin ng anumang gawa na hindi mabuti. Amen. Yung pagmamahal meron si Kristo po sa atin. Ang pagmamahal meron ang ating Jesucristo po sa ating mga kapatid. Kahit anong gawin ng tao sa Kanya, pasakitan man siya ng tao, saktan man siya ng tao, yung pag-ibig meron si Kristo ay hindi napapawi. Hindi nawawala sa Kanyang puso. Amen? Kaya kahit sinasaktan ng Panginoon, nananalangin pa siya, panatag ang loob niya humarap sa Diyos. Ipinapanalangin pa yung mga taong nakasakit sa Kanya. Amen? Sabihin mo, Lord, patawarin mo sila. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ito po ang ating Panginoong Jesucristo na itong nais ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. Na ang sabi nga, kailan ba nasasaktan ang taong nagmahal? Nasasaktan ng taong nagmahal kapag nakagawa siya ng hindi maganda sa minamahal niya. Amen? Kaya kapag ikaw nagmamahal, tapos sinaktan ka, tapos gagawa ka ng hindi mabuti doon sa taong nakasakit sa'yo dahil minahal mo, lalo mong sinasaktan. Lalo kang masasaktan. Lalo mong sinasaktan ang iyong sarili. Amen? Kasi darating ang panahon, masasabi mo, ba't nga ba nagginawa ko pa iyon? Di po ba? Di habang ngayon pa lang, yung pag-ibig na nag-uudyok sa puso natin gumawa ng mabuti, wag natin alisin iyan sa puso natin. Nang sa ganun, anuman ang gagawin po natin mga kapatid,
ay magawa po natin ayon sa kalooban ng Diyos. Magawa natin bunga ng pag-ibig tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya para tayo'y manatiling yung pagiging matuwid na yan, nagawa ng Diyos sa buhay po natin ngayon, ingatan natin sa pamamagitan ng kung saan patuloy nating gawin ang mabuti at magagawa lang natin iyan kung ang naghahari sa puso natin ay pag-ibig. Amen? Ayan. Masarap ba magmahal? Lahat na nagmamahal, gagawin lahat ng mabuti sa kanyang minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ikaw nagmahal, kahit nasasaktan ka, magmamahal ka pa din. Amen? Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi sumusuko ang Panginoong Hesus gawin ang anumang makabubuti. Kaya sabi doon sa sulat po ni San Pablo, ang sabi niya, sandali na yan, matuwid lang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid dahil bakit? Ginawa niya, amen, kung anong makabubuti para sa atin lahat. At paano niya ginawa iyan? Sa pamamagitang inialay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Kaya minsan sabi po sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 3, talata po ay 18 o talata 16, ang sabi po dyan, kung paano inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, ialay din natin ang ating buhay para sa mga kapatid. Kung handa mo ialay ang buhay mo para sa mga kapatid, para sa paggawa ng mabuti, magiging matuwid ka kasi kailanman hindi mo hahangarin na gumawa ng anumang masama sa ating kapwa. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo, ang dalangin ng taong matuwid ay dinirinig ng Diyos. Amen. Kung ayaw natin magkulang ng anumang pagpapala na nais natin sa buhay natin, lahat yan ay ang Diyos lang ang makakapagkaloob sa atin yan. Amen? At kung tayo manatili sa buhay na kaloob sa atin ni Kristo, na kung saan pinagpagiging matuwid tayo ng ating Panginoong Kristo, dahil sa pamamagitan po ng ating pananalig sa Kanya, lahat ng dalangin natin ay diringgin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, gumawa tayo para malubos ang ating kaligtasan. Amen? Kung tayo po ay gagawa para malubos yung ating kaligtasan, malamang sa malamang mga kapatid, gagawin mo kung ano yung mabuti para makapagliligtas sa iyo. Hindi ka gagawa ng anumang kasamaan na sa tingin po natin, yun ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang sabi dito sa sulat po ni San Pablo sa Aklat ng Pilipos, kabanata 2, talata 12, kaya nga, mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, ang sabi po dyan. Ang tanong, hindi pa ba lubos yung ating kaligtasan? Kulang pa ba yung ginawa ni Kristo para na kung saan ay hindi pa malubos yung ating kaligtasan? Sabi ng Panginoong Hesus, naganap na. Amen? Pag sinabing naganap na, yung kanyang misyon sa daigdig na ito, para po na tayong lahat ay iligtas, naganap na. Ganap na po iyon. Lubos na kaligtasan po iyon. Amen? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, yung kaligtasan na kaloob sa atin ng Panginoong Hesus, kailangan natin ingatan. Kailangan natin ingatan iyan na wag po iyan mawala po sa atin. Kasi pwede yan mawala sa atin. Habang tayo naririto sa daigdig po na ito, yung kaligtasan na kaloob sa atin ng Panginoong Kristo, pwede po iyan mawala sa atin. Amen?
At para wag yan mawala po sa atin, kinakailangan, ang sabi po dyan, magpatuloy tayo sa paggawa hanggang malubos yung ating kaligtasan. Kung ang Panginoong Jesucristo ay sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus, ang sabi po ng Panginoong Hesus, habang tayo nabubuhay sa daigdig na to, para wag mawala po yung kaligtasan na yan, sikapin natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Amen? Pasakop tayo sa Diyos. Kasi kapag ang buhay natin na ito, na iniligtas ni Kristo, hindi natin po isinuko ito sa Diyos, hindi ito tatantanan ng dyablo. Amen? Hindi ito tatantanan ng dyablo na kung saan muling mailayo sa ating Panginoong Jesucristo. Na kapag tayo na ilayo niya sa ating Panginoong Jesus, delikado yung ating kaligtasan. Amen? Na ang sabi nga po rito, sa sulat po, sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 10 at talata po ay 26, ito ang sinasabi, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing ihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Matapos natin makilala ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Matapos natin makilala na si Kristo ang tagapagligtas, tanggapin bilang tagapagligtas ng ating buhay, at pagkatapos mo tanggapin bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ang sabi po, lalayo ka kay Kristong ito, ang sabi po, wala ng Kristong ihahain pa. Amen? Tayo pong lahat, binibigyan ng Diyos na ang sabi nga po, lahat kayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Pagkakataon na makapagsisi, tumalikod sa inyong kasalanan. Sino yung binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na tumalikod? Yung mga taong hindi pa kilala si Kristo. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ipangaral niyo yung mabuting balita sa lahat ng dako para makilala ng lahat ng tao ang ating Panginoong Kristo. Amen? At tanggapin si Kristo at magbalik loob sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Itong mga taong hindi pa kilala ang Panginoong Hesus, ang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, makapanumbalik sa Diyos para hindi po mapahamak. Pero ikaw, kilala mo na si Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. At dahil kilala mo na ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po diyan, at tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ang sabi po, huwag ka nang magpatuloy pa sa pagkakasala. Kasi itong mga tao, pagdating ng panahon na hindi kilala si Kristo at kinilala si Kristo sa buhay nila, ligtas sila. Ikaw na kung saan tumalikod, tudas ka. Amen? Totoo po yan. Na kinakailangan, ito ang kailangan ng bawat isa po sa atin. Huwag tayo, ingatan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kung saan italaga na natin ang ating buhay para sa paggawa ng mabuti. Huwag na tayo magpatuloy pa na gumawa ng hindi maganda. Ang sabi po dyan, sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Amen? At yung banal na Espiritu, ang siyang tatak sa atin ng Diyos, ang siyang tatak o palatandaan sa atin ng Diyos na tayo po ay ligtas na. Amen? Na tayo po ay ligtas na. Subalit yung banal na Espiritu, ang sabi po, huwag ninyo iyan bigyan pighati. Amen? Huwag ninyo iyan bigyan pighati dahil yan ang tatak sa inyo ng Diyos na kayo'y ligtas na. Kapag binigyan natin iyan ng pighati at yan po'y nawala, iniwan tayo ng banal na Espiritu, mawawala yung palatandaan ng Diyos na ikaw ay iniligtas na ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, ibinuhos na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kung ang pag-ibig ay ibinuhos na sa atin, simitan ng banal na Espiritu, yung pag-ibig meron sa puso mo, ang palatandaan na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos. Na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan kung yung pag-ibig na yan na naghahari sa puso natin, maipadama natin iyan. Amen? Maipadama natin yung layunin niyan na kabutihan, kinakailangan yan ang makita sa buhay natin. Yan ang ating ginagawa sa buhay natin araw-araw. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Binibigyan sila ng pagkakataon, pero ikaw kilala mo na si Kristo. Amen. At ang isang palatandaan ng kaligtasan natin, sumasa atin ang banal na Espiritu. Yan, sabi po, kinakailangan huwag yan mawala sa atin. Manatili iyang taglay natin hanggang sa araw na haharap tayo sa Panginoong Jesus. Dito sa binasa natin kanina, ito ang tandaan nyo, ang sabi. Ang mga taga-Ehipto noon, inilabas, ang mga Israelita inilabas sa Ehipto. Amen. Pero nung sila'y naruroon na sa Promised Land, yung lahat ng hindi gumawa o sumunod sa kalooban ng Diyos, lahat ay napahamak. Amen. Lahat ay napahamak. Yan po natin makita na ligtas na sila. Pero dahil nung sandali na yan, yung kaligtasan na kalob sa kanila ng Diyos, na nais ng Diyos, ingatan nila, panatilihing taglay nila sa pamamagitan ng panuntunan na ibinigay ng Diyos sa kanila para makapamuhay sila ayon sa kalooban ng Diyos, makapamuhay sila na kung saan ay maging matuwid, mabuti sa paningin ng Diyos. Mitan ng panuntunan, mga utos ibinigay ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng hindi po tinanggap yung panuntunan na yon at hindi isinabuhay, ay napahamak. Amen? Nais lang ng Diyos, patuloy natin ingatan ang kaligtasan pong ito. Ayaw ng Panginoong Hesus may masayang. Amen? Sabi nga ni San Pablo, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Amen? Basta tiyakin lang natin ng ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, glory to God. Hindi tayo makapamuhay, kaya kung atin pong titingnan, manatili po na tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos kung ang ating hinahangad ay patuloy na ingatan yung kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos. Amen? Na mawawala lang yan kapag tayo po ay bumalik sa pagkakasala. Kasi sabi nga, sila binibigyan, tayo kilala na natin si Lord. Amen? Kuminsan, sabihin na rin natin, binibigyan din tayo ng Lord ng pagkakataon kasi nagkakamali tayo. Amen? Ang problema lang minsan yan, may ginagawa tayong mali, diba? Tapos natulog ka, hindi ka man lang nanalangin at humingi ng tawad. Diba? Marami ngayon minsan hindi na nagigising . Diba? Hindi yung ibig kong pasabihin minsan, yung pagkakataon, amen. Paano kung nasayang natin yung pagkakataon? Amen, na ibinigay sa atin ng Diyos, mapapahamak tayo. Kaya ang sabi po dyan, kung isang sa pagkakataon nito ay para sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo, tayo ngayon na nakakilala na sa ating Panginoong Kristo, ilagay na natin ang ating buhay sa panuntunan ng ating buhay na Diyos. Huwag na natin ipailalim ang anumang bahagi ng ating katawan sa anumang tuntunin ng kasalanan upang gamitin sa kasamaan, bagkus ilagay natin ito sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Kristo upang magamit sa katuwiran ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Hindi natin kayang magiging matuwid kung wala yung lakas na galing kay Kristo. Amen? Hindi natin kayang magiging matuwid. Ang sabi ni San Pablo ay ang ganito, nagagawa ko ang lahat na ito dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo.
Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang sabi ni San Pablo, patuloy kahit anong pagsubok, ang danasin ni Pablo sa buhay niya. Ang sabi ni San Pablo, nagagawa niyang tumayo ayon sa kalooban ng Diyos, na ipaglalaban niya pa rin, nagagawa niya pa rin kung anong gusto ng ating Diyos. Dahil mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sa lakas na ibinibigay sa Kanya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Paano siya nagkakaroon ng lakas? Galing sa ating Panginoong Jesus. Ang lakas na bigay ni Kristo, lakas para gamitin sa paggawa ng mabuti. Amen. Para gamitin sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na magawa ang kalooban ng Diyos. Amen. Ang Diyos. Minsan sasabihin natin, gagawin ko ito dahil kay Kristo. Amen. Gagawin ko ito dahil kay Kristo. Si Pablo, ang sabi niya, nagagawa kong lahat na ito dahil sa lakas na ibinibigay ni Kristo. Kapag naisip nyo ang pangalang ito, amen. Kapag naiisip nyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, anong idinudulot nito sa buhay natin? Kapag naisip ba natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, napupukaw ba yung damdamin natin para gumawa ng mabuti? Nabubuhayan ba ang loob natin? Nagkakaroon ba tayo ng kung saan lakas ng loob dahil nung maisip mo si Kristo sa buhay mo, maiisip mo, kailangan ko ngayon gumawa ng mabuti. Na kapag naisip mo ang ating Panginoong Kristo, nagkakaroon ka ng sigla, napupukaw yung damdamin mo, yung kalooban mo, na sandali na yan ay gumawa ng mabuti dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Yan ang dapat, magkaroon tayo ng kalakasan na galing kay Kristo, at yung kalakasang iyan, kapag naiisip mo siya, nagkakaroon ka ng lakas o pagnanasa na gawin yung mabuti para sa Kanya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na gagawin mo ito para sa Kanya, gagawin mo ito dahil mahal mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng Panginoong Jesus, kung talagang iniibig nyo ako, susundin nyo ang mga utos ko. Amen. Susundin nyo ang mga utos ko. At ang sabi po ni San Pablo ay ang ganito, anumang ginagawa natin, huwag nating gawin na parang sa tao lang natin ginagawa, kundi gawin natin iyan na parang kay Kristo natin ginagawa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kapag nakalala mo yung pangalan na ito, mga kapatid, sa araw na yan, maiisip mo na dapat sa araw na to, ang lahat ng gagawin ko ay para kay Kristo. Amen? Kaya hindi ka masisiraan ng loob na gumawa ng mabuti sa araw na yan, kasi ang nagpapalakas sa iyo, ang nagbibigay sa iyo ng pagnanasa sa araw na yan, gumawa ng mabuti sa iyong kapwa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nagagawin mo yan sa tao na hindi para sa taong yan, kundi para kay Kristong minamahal natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya gagawin mo yung mabuti sa araw na iyan dahil kay Kristo, dahil gusto mo siyang makasama. Amen? Kapag itong nagbibigay ng lakas sa buhay po natin, mga kapatid, na kung saan ay ang makasama si Kristo sa buhay natin araw-araw, hindi ka panghihinaan ng loob na gumawa ng mabuti. Gagawin ko ito dahil ito yung gusto niya. Amen? Anong sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 8, talata po ay 9, itong sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin, sapagkat ginagawa ko ang nakalulugod sa Kanya. Amen? Ginagawa kong nakalulugod sa Kanya. Hindi ako iniiwan. Kaya ang Panginoong Hesus, nung sandali na yan, kaya patuloy siyang ginagawa yung mabuti,
yung kalugod-lugod sa Diyos sapagkat gusto niya makasama ang Diyos araw-araw. Amen? Kung ito ang ating hangarin sa buhay natin, na ang Diyos ay makasama araw-araw sa buhay po natin, hindi ka mawawalan ng pag-asa o lakas na araw-araw ito ang gagawin mo dahil ito ang nais ng Diyos at gusto ko siyang makasama. Purihin natin ang ating Jesucristo. At dahil diyan sa lakas na ibinibigay sa atin ng pangalan ng ating Jesucristo, ng lakas na galing sa ating Panginoong Jesucristo, kahit anong hirap pa yan. Sabi ni San Pablo minsan, anong sabi ni San Pablo? Ang sabi niya, handa akong mamatay para kay Kristo. Amen? Handa akong mamatay para kay Kristo. Na tila baga, nung oras na yan, sinasabi ni San Pablo na kahit po ang buhay niya ay handa niyang ibigay para sa ating Jesucristo. Sino nagbibigay sa kanya ng lakas na gawin yung kalooban po ng Diyos na kahit ang kapalit ay buhay niya, ang nagbibigay sa kanya ng lakas para gawin yung mabuting iyon ayon sa kalooban ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na ang Kristo na to, ang sabi po, hindi kinikilala ng maraming tao, pero ikaw nakikilala mo siya. Amen. Nakikilala mo siya. At yung kaloob na buhay sa atin ni Kristo, yung iba ang sabi po, ginagamit lang nila ito sa kamunduhan na kung saan nagpapahayag ng hindi nila pagkilala sa Diyos, pero yung buhay na bigay sa iyo ni Kristo ay gamitin mo bilang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Upang paglingkuran at gawin kung anong nais ng ating Panginoong Jesus. Amen. Dito na rin lang tayo sa gawain ni Lord. Amen. Ba't hindi pa natin pagsumikapan talaga kung ano talagang dapat? Amen. Na buhay bilang mga tinawag ng ating Panginoong Jesus. Hindi madali magpakabanal. Amen. Pero ang sabi nga, kinakailangan nating gawin. Amen. Dahil ang buhay meron tayo ngayon, buhay nang giging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Na nais ng Panginoong Jesus, huwag yan masira. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, huwag mong sirain ang buhay mo. Amen. Amen. Paalala iyan sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Kasi yan ang buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos dahil sa iyong pagkilala, sa ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. At bilang pagkilala sa ating Panginoong Jesus, hayaan po natin na yung mabuting nais niya ay patuloy makita sa bawat isa sa atin. Amen. Sa araw-araw na ating ginagawa. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Sabihin mo, puso, nalulugod sa iyo ang Diyos. Manatili ka na tapat sa ating Diyos. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang buhay meron ka ay buhay na nilinis ng ating Panginoong Hesukristo upang ang buhay na taglay mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yung buhay na taglay mo ang siyang buhay na kung saan para ang mga pagpapala ay dumaloy sa inyong mga mahal sa buhay. Ang mga biyayang ipinangako ng Diyos dahil sa buhay pong iyan na nakaugnay sa ating Penso Kristo ay nagiging daan iyan para ang mga mahal nyo sa buhay ay mapagpala po ng Diyos. Huwag mong sirain ang buhay na iyan. Huwag mong hayaan na ang buhay na iyan ay mawalay sa Panginoong Hesus. Ang ugnayan ng buhay na iyan sa ating Penso Kristo, huwag mong hayaan maputol. Huwag mo ipagkait sa iyong mga mahal sa buhay ang mga pagpapalang hindi natin kayang ibigay. Pero kayang ibigay ng Diyos sa kanila dahil sa ugnayan mo sa ating Panginoong Hesus. Ang buhay meron tayo minsan na nakaugnay sa Panginoong Hesus ay buhay na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Panginoong Hesus, isa lang ang nais mo. Manatiling malinis ang puso namin para ikaw ang lubos makapanahan sa puso pong ito. Dumadalangin kami, Panginoong Hesus. Panahanan mo ang puso namin. At hayaan mo ang pag-ibig mo ang siyang patuloy na maghari sa puso po namin. Dalangin namin, Panginoong Hesukristo, patuloy mo kami bigyan ng kalakasan. Kalakasan, dakilang Diyos, para patuloy naming magawa ang mabuting ninanais ng puso po namin upang masunod namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling din namin, dakilang Diyos naming nasa langit, na huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Lagi mo ang iyong kamay ang siyang dalangin naming humawak ng buhay po namin at dalhin mo kami, O Diyos, sa isang landas na kung saan ang isang matuwid na pamumuhay na ninanais mo ang siyang patuloy naming lakaran. Salamat, Panginoong Hesukristo. At inihiling ko sa mga sandali na to, Ama, patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isa ngayon na naririto sa iyong banal na harapan ng buong pusong umaasa na sa aming paglapit ngayon, hindi mo kami bibiguin bagkus ipagkakalob mo ang aming mga kahilingan. Panandalian tayong manahimik at kausapin niyo ang Panginoong Hesus. Hingin niyo sa Kanyang ibig niyo ngayon. Hinihiling ko, Panginoong Hesus, ang kamay mo na ipinako sa krus para sa aming kaligtasan. Kamay na ilaan mo ngayon para sa mga kahilingan ng aking mga kapatid. At iabot mo sa kanilang katugunan ng kanilang kahilingan. Ang mga taong nais nilang abutin mo, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito, abutin mo, Lord, yung pagpalang kamay. At ipagkaloob ang mga kahilingan ng kanilang kailangan, Yahweh, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Taas natin po ang lahat ng prayer request, kahilingan natin sa Panginoong Hesus. Dakilang Ama naming nasa langit, salamat po at aming inaangkin buhat sa kayamanan mong hindi nauubos
Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang aming makahilingang itinataas ngayon ay pinagkaloob mo na sa amin, dakilang El Shaddai. Patuloy hiniling ko, dakilang Ama, biyayaan mong aking mga kapatid habang sila naririto sa Hong Kong. Patuloy magandang kalusugan, kalakasan, Ama, at anumang sanhi ng karamdaman mayroon sa kanilang katawan, pakalinisin mo, Ama, sa pagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy, Amang, pagpalain mo mga taong kanilang pinaglilingkuran ang mga amo nila, Panginoong Hesus. Nasmitan, Ama, ng paglilingkod nila, Panginoong Hesus, ang pag-ibig mo, Ama, ay madala sa puso ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. At dalangin namin, Ama, loobin mo ng pinaglilingkuran nila ay patuloy rin maging pagpapala sa buhay nila, Yahweh El Shaddai, at loobin na ang kanilang mga pinaglilingkuran ay patuloy rin po silang pahalagahan, mahalin, dakilang Diyos. Salamat, Ama naming nasa langit. Ilagay mo sa mga kamay ng aking mga kapatid araw-araw ang mabubuting bagay na kanilang kailangan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang binak, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang binak, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Mga kapatid, sabay-sabay po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, ngunit tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitaw. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya tipag sa sanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at panood iyong mamamasdan. Yawang masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay.
Kahit sa ang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay maliyon, ahas na babagsik, di maaano sa mga serpentit diyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gaganting palaan ng mahabang buhay. At natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring pinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring mapalaganapin ko ang mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay mapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next month. And bukas po, ang gawain po natin sa Shek-O. At meron pong rental bus na pwede nyo pong sakyan. Doon po tayo kukuha sa post office. Mga 8 a.m. po, dapat andun na po tayo. Ang pamasahe po, $19.60. God bless.